magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo ka sa lupain ng Israel, sapagkat nangamatay na ang nagmimithi sa buhay ng sanggol. At nagbangon siya at dinala ang sanggol at ang kanyang ina at pumatungo sa lupa ng Israel. Natapwat ng mabalitaan niya na si Arkelao ang naghahari sa Judea, nakahalili ng kanyang amang si Herodes, ay natakot siyang pumatungo roon. Palibhasa'y pinagsabihan ng Diyos sa panaginip, ay napatungo siya sa mga sakop ng Galilea at siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno. O Diyos, Panginoon, patnubayan mo po kami sa iyong mga salita. Naway lubos naming makilala ang Panginoong Hesukristo. Makita namin ang kanyang pagiging guro sa aming buhay. Ang kanyang pagiging anak ng Diyos sa kanyang kalikasan. Ang kanyang pagiging hari sa aming buhay. Ngayong gabi, O Diyos, ipaunawa mo po sa amin ang mga salitang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang aming samot dalangin. Amen. Ito ang dulong bahagi ng introduction ng Book of Matthew. At pagkatapos nito, papasok na tayo sa unang bahagi ng Book of Matthew, ang pagpapakilala sa hari. Chapter 3 yan hanggang chapter 7 ng Book of Matthew. Dito natin makikita ang kasukdulan ng pagpapakababa ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita natin na bagamat siya ay Diyos, siya ay ipinanganak ng isang birhen at ipinagkatiwala ng Diyos sa masalangit ang kanyang buhay sa isang normal na tao. In fact, isang mababang uri ng tao na si Jose ay isang karpintero. Tignan natin kagaano kadakila ang biyaya ng Diyos nang naparito ang kanyang anak sa lupa ay hindi niya ipinagkatiwala sa taong mayaman o taong makapangyarihan. Maaring hindi nating malubos maunawaan ang talino ng Diyos kung bakit ipinagkatiwala niya ang kanyang bugtong na anak sa isang tao na ang trabaho ay karpintero. At lalong mamamangha tayo sa talino ng Diyos na si Jesucristo nang naparito sa lupa ay lumaking isang karpintero. Kaya nang si Jose ay bumalik sa Israel, nabasa na natin ang mga detalye dito. Siya ay pumunta sa Galilea at tumira sa isang bayan sa Nazaret, kung kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay tinawag na Nazareno. Now, huwag nating itong i-confuse doon sa Nazarite, sa lumang tipan, na kagaya ni Samson, o di naman kaya kagaya ni Propeta Samuel, na hindi nagpapagupit ng buhok at hindi umiinom ng alak at maraming batas patungkol sa pagiging Nazarite. Huwag po tayong makonfuse sa bagay na ito sapagkat hindi po ito parehas sa pagiging Nazareno ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Nazarite ay si Juan Bautista at darating ang panahon sa ating pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng exposition sa Luke chapter 1 hanggang 2, makikita po natin ang pinagkaiba noon. Alamin natin sa gabing ito kung anong ibig sabihin na si Jesucristo ay Nazareno. Titignan natin dito saan ito sa mga propeta. Anong tinutukoy ni Mateo na talata
na si Jesucristo ay isang Nazareno. Dalawang bagay ang dapat nating tignan. Una, walang tinukoy si Mateo kung sinong propeta ang nagsalita. Hindi kagaya ng binasa natin sa chapter 2, kanina sa pangangaral, binanggit niya si propeta Jeremias. Dito makikita natin na ito ay collective summary. Pansinin nyo, sinasabi, upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. Ang salitang Nazarene ay katunog ng salitang Hebreo na netzer, na kapag ka isinulat NZR, na ang ibig sabihin ay sanga. So hindi to verbatim. Wala tayong mababasa verbatim sa lumang tipan na si Jesucristo ay isang Nazareno. Kung hindi ginamit ni Mateo yung tunog na si Jesucristo bilang Mesaya, siya yung tinutukoy sa lumang tipan na sanga, na ang sanga sa salitang Hebreo ay katunog ng Nazarene. Pag nakita natin yan, mababasa natin yan sa Isaias. Isaias chapter 11 verse 1. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay. Si Isay, yan yung tatay ni Haring David. At isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. At ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya, at ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Ipinapakita nito na ang Mesiyas ay magmumula sa isang mababang kalagayan. Bagamat ang Mesiyas ay hari, ang Mesiyas sa ibang talata ay Diyos na nagkatawang tao. Sa lumang tipan, mababasa natin yan kagaya ng Zechariah chapter 14. Pero ipinakita rin sa lumang tipan na ang Mesiyas ay manggagaling sa isang lugar na hindi sikat at hindi kilala. Para siyang tutubo na kagaya ng isang normal na tao. Na si Jesucristo ay magmumula sa isang mababang kalagayan. Pangalawang mababasa natin, na dahil ang Panginoong Hesukristo ay manggagaling sa isang mababang kalagayan, manggagaling ang ating Panginoong Hesukristo sa isang lugar na hindi kilala. Kung maalala natin sa Isaiah chapter 53, sinasabi patungkol sa Mesaya, Isaiah chapter 53, verse 1 hanggang verse 3. Sinong naniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanlawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang muka ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Ang Nazaret ay isang lugar na hindi iisipin ng mga tao sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na doon manggagaling ang Mesiyas. Maaaring ang Nazaret ay hindi isang lugar na magulo, na kagaya ng ilang mga mangangaral na sinasabi ang Nazaret ay parang tondo. Sa isang banda ay hindi yun totoo, sapagkat ang Nazaret ay lugar ng komersyo.
at lugar na kung saan ang mga Hintil at ang mga Hudyo ay nagkakaroon ng interaksyon para magnegosyo. Yun marahil ang dahilan kung bakit ang Nazaret ay hindi bagay pagmulan ng Mesiyas. Sapagkat ang Galilea ay lugar na rin ng mga Hudyo, ng mga Hentil. Ang mga Hudyo ay nasa Jerusalem. Ang mga Samaritano ang nakatira sa Samaria. Pero ang mga taga-Galilea, lugar na kung saan ang mga Hudyo at mga Hintil ay nagsasama. Kung kaya't hindi nila maintindihan kung bakit ang Mesaya manggagaling sa Galilea. Kinwestiyon niya ng mga Pariseo. Basahin natin sa chapter 7 ng John. Chapter 7. Nang may ilang mga Pariseo nagsimulang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Chapter 7 verse 48. Sumampalataya baga, o sa verse 47, sinagot nga sila ng mga Pariseo, kayo bagay naliligaw din? Sumampalataya baga sa kanya ang sino man sa mga pinuno o sino man sa mga Pariseo? Sapagkat may mga sundalo na inutusan para hulihin ang ating Panginoong Hesukristo pero hindi nila hinuli. At ang dahilan kung bakit nila hindi hinuli ang Panginoon, sabi nila, wala kaming nakitang tao na ganun magsalita. At ang tanong ng mga Pariseo, kayo ba naniniwala na rin sa Kanya? Sinong Pariseo rito naniwala sa Kanya? Datapwat ang mga karamihan ito na hindi nakakaalam ng kautusan ay sinumpa. 50. Sinabi sa kanila ni Nicodemo, yaong pumaroon kay Jesus ng una na isa sa kanila, hinahatulan baga ng ating kautusan ang isang tao maliban siya muna ay dinggin at talastasin kung ano ang kanyang ginagawa? So makita natin dito na si Nicodemo gusto niyang maging open-minded tungkol kay Jesus Christ. Sabi niya sa mga kapwa niya Pariseo, bakit niyo siya hinahatulan? Pwede na ba tayong humatol ngayon na hindi muna natin pakinggan mabuti at tignan kung ano ang kanyang ginagawa? Sumagot ang mga Pariseo. Verse 52, sila'y nagsisagot at sinabi sa kanya, ikaw bagay taga Galilea rin? Siyasatin mo at tignan mo na sa Galilea ay walang lumitaw na propeta. At ang bawat tao'y umuwi sa kanya-kanyang sariling bahay. Nakita ninyo na isa sa mga dahilan kung bakit na ayaw nilang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo sapagkat sa kanilang pagkakaalam na sa Galilea talaga siya nanggaling. Sa lugar ng mga Hintil. Ngayon nakita natin na ang lugar ng pinanggalingan ng ating Panginoong Hesukristo ay kasumpa-sumpa sa mga Hudyo. Kung kaya't sinabi sa John chapter 1, verse 46, sinabi ni Nathanael, mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Kung totoo yung sinasabi mo, Felipe, na ang Mesiyas ay dumating na, bakit siya manggagaling sa Nazaret? At yan ay isang bagay na nakakatisod sa kanila patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, ang punto ng pangangaral sa gabing ito, napakaraming lugar na maayos, mabuti, marangya, na pwede sana na doon magkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, na nakatulong sa Kanya, sana sa Kanya, sa Kanyang pagmiministeryo. Subalit niloob ng Diyos na manggaling siya sa isang lugar na hindi katanggap-tanggap. At mag-iisip ka, ang daming pwedeng trabaho ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y nagkatawang tao. Bakit karpintero? Kung ang kanyang ministeryo ay pagtuturo, bakit hindi siya naging Pariseo?
Bakit siya hindi naging Saduseo? Bakit hindi siya naging Eskriba? Kung ang kanyang ministeryo ay patungkol sa pagtuturo ng daan tungo sa Diyos, bakit hindi siya naging saserdote sa templo noong kanyang panahon? Ano ang implikasyon ng mga bagay na ito sa atin? Naalala kong sinabi ng banal na kasulatan, ang batong itinakwil ng mga nagsipagtayo, yun ang naging pinaka-importanting bato sa panulok. Kung sana hindi na lang itinago ni Kristo kung sino siya, napakarami sigurong sumampalataya sa Kanya. Parang tanong ng mga taong walang Diyos, bakit hindi na lang kaya gumawa ng himala ang Panginoon para sumampalataya tayong lahat? Bakit ang daan sa langit ay kailangan makipot? Bakit hindi na lang maluwag para lahat ng pagdududa ay mawala na? Di sana mas marami tayo ngayon. Di sana mas maraming maglilingkod sa Diyos. Di sana mas maraming mananalig. Ang tanong, mananalig ba talaga? Itinuturo sa atin ng Panginoon na dapat ang sentro ng pananampalataya ay sa Kanya lamang. At hindi sa mga bagay na maaari nating mapala kay Kristo. Tignan natin ang implikasyon nito. Basahin natin sa John chapter 1, verse 45 hanggang 51. Nasumpungan ni Felipe si Nathanael at sinabi sa kanya, nasumpungan namin yaong sinulat ni Moises sa kautusan. At gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Makikita mo rito si Nathanael na parang iniimbitahan niya nakikita natin dito si Felipe na parang iniimbitahan niya si Nathanael na lumapit kay Kristo. Anong sabi ni Nathanael? Mangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka at tignan mo. Nakita ni Jesus si Nathanael na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. Sumagot si Nathanael sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, dahil baga sa sinabi ko sa iyo, kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya? Makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kaysa rito. Sinabi niya sa kanya, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, makikita ninyo na bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa ulunan ng anak ng tao. Anong implikasyon nito sa atin? Lagi naman tayong nagtatapos sa pananampalataya. Bawat pangangaral dito, ang intensyon ay manalig kayo kay Kristo. Magtiwala kayo sa Panginoon. Pero bakit ine-emphasis ng banal na kasulatan na ang ating Panginoong Jesucristo nung nagkatawang tao mahirap? Hindi galing sa angkang mayaman, hindi galing sa lugar na maipagmamalaki. Tatlong dahilan na magiging implikasyon natin sa hapong ito. Na manggagaling ito sa isang kaisipan na ang pagtawag sa atin ng Diyos para manalig ay halika, tignan mo. Ang pananampalataya ay ganito. Sumunod ka at makikita mo. Hindi kagaya ng pananampalataya sa sanlibutan, makikita mo muna bago ka sumunod.
Ang sabi ng banal na pananampalataya, come and see. Maraming bagay na hindi mo makikita kay Kristo kung hindi ka muna lalapit sa Kanya. Maraming bagay tungkol kay Kristo na madidismaya ka lamang kung hindi mo matututunan ang tamang paglapit sa Kanya. Ang pagsunod kay Kristo, ang pananampalataya kay Kristo, ang pagtitiwala kay Kristo ay palaging mauuna bago natin makita ang kabutihan ng Diyos na ipinapangako niya sa kanila na sumasampalataya. At yan ang sagot sa katanungan, bakit kasi kailangang dumaan pa sa mahirap na proseso? Ang object ng pananampalataya si Kristo. Maaari tayong dayain ang puso natin na malayo ang tingin natin kay Kristo. Kung sino si Kristo at anong kanyang mensahe at kung anong daan na itinuturo niya tungo sa Diyos, kung aakitin tayo ng mga bagay sa sanlibutang ito, kaya tayo sumasampalataya. Kung si Jesucristo ay ipinanganak sa palasyo ni Herodes, maraming mananampalataya sa Kanya pero hindi sa tamang paraan. Kapag ka-politiko ka, maraming mambobola sa iyo. Maraming manggagamit sa iyo. Maraming makikidikit sa iyo sapagkat umaasa sila na kapag nakapwesto ka, gagantihan mo sila sa kanilang mga naitulong sa iyo. Subalit hindi ganun si Kristo. Ang sinasabi ng Panginoon, pagtitiwala na walang kapalit. Pananampalataya na walang kondisyon. Nang sinabi niya kay Tomas, naniniwala ka kasi dinikit mo yung daliri mo sa palad ko? Nakita mo ko, Tomas, kaya ka naniniwala? Mapalad ang mga taong walang nakita, pero sumampalataya. Yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon natin, bagamat galing na sa Bethlehem, pumunta pa sa Nazareth, upang kung titignan natin siya, wala tayong makikitang maganda sa Kanya. Sa totoo lang mga kapatid, wala tayong mapapala kay Kristo kung ang hinahanap lang natin ay mga bagay sa daigdig na to. Kagaya ni Felipe, ay sasabihin ko sa inyo mula sa mga salita ng Diyos, halika kayo, tignan ninyo. Come and see. Yan ang pagsunod kay Kristo. Una, na ang banal na kasulatan ay walang ibang mensahe maliban si Kristo lang. Anong sabi ni Felipe kay Nathaniel? Nathaniel, alam mo ba yung hinahanap natin? Yung Mesiyas? Nakita na namin yung mensahe ni Moises sa mga kautusan. At yung sinasabi ng mga propeta, nakita na namin. Siguro manghang-mangha si Nathanael, talaga nakita mo na yan, ang tagal na natin yan hinihintay. Sino? Si Jesus na taga Nazareth. Hindi ko ma-imagine kung gaano ka-disappointed si Nathaniel. Sinong Jesus? Yung anak ni Jose. Ilang beses na maraming natisod kay Kristo dahil anak siya ni Jose. Chapter 6, verse 3 ng Marcos. Hindi baga ito ang anluwagi na anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangarito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila? Isa pa, pumunta tayo sa John chapter 6.
Verse 42. At kanilang sinabi, hindi baga ito sa Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina? Paano ngang sinasabi niya, ako'y bumabang galing sa langit? See? Kaya lang, nagbigay ang Diyos ng mga hula sa mga propeta na kung tinignan lamang sana nila ang mga gawa ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga salita, ang kanyang kapangyarihan na lahat ito ay katuparan ng lumang tipan, makikilala nila ng malinaw na tunay nga ito ang tagapagligtas natin. Maraming tao sa panahon natin ngayon hindi tumitingin sa banal na kasulatan. Pupunta sila sa simbahan, ang hahanapin nila, sino ang mayamang simbahan? Sino ang maraming miyembro? Sino ang simbahan na makakatulong sa pangangailangan ko? Pero hindi nila na tinitignan kung yung Kristong ipinangangaral sa kanila ay Kristong ayon sa banal na kasulatan. Importante ba yun? Importante yun. Sapagkat si Jesucristo ay umakyat sa langit. At ang kanyang banal na espiritu ay kanyang isinugo dito sa lupa at ang kanyang sinabi, ang banal na espiritu luluwalhatiin niya ako. At siya magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking mga itinuro. Paano mo malalaman ang mga orihinal na turo ni Kristo? Paano mo malalaman kung ang Kristong pinapakinggan natin ay talagang Kristo sa banal na kasulatan? Kailangan buksan ang mga kasulatan. Bakit? Sapagkat kung makikilala lang sana natin na si Jesucristo ang mensahe ng banal na kasulatan, makikita natin ang pinaka-importanteng mensahe na dapat marinig ng lahat ng tao. Ano yun? Magsisi. Magsisi. Tumingin tayo sa Lucas. Maraming tao na hindi nakakatagpo ng pagsisisi kahit ilang beses na ipangaral sa kanila ang ebanghelyo, sapagkat minsan tinitignan nila ang banal na kasulatan hindi para makilala si Kristo, kung hindi para pakinabangan nila ang Biblia sa kanilang mga buhay. Tignan natin sa Luke chapter 24, verse 45. Uumpisahan natin sa verse 44 para makita natin. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasulat tungkol sa akin, sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit, na magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangang maghirap ang Kristo. At pag magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Ay magtatanong, importante pa ba sa panahon natin ngayon na ang Biblia ay binubuksan? Oo. Sapagkat kung hindi mabubuksan sa iyong mata ang kahalagahan ng banal na kasulatan, baka hindi mo maintindihan ang kahalagahan ng pagsisisi. Itinutuwid tayo ng salita ng Diyos pero hindi tayo makikinig. Nakalimutan natin na ang aklat na ito ay para makilala natin si Kristo. At may magsasabi sa atin, totoo ba na kapag sumampalataya ako sa libro na ipinapangaral ninyo, ako ba'y makakatagpo ng kapatawaran at pagsisisi? Yan ang isasagot ko sa iyo, halika.
at tignan mo. Come and see. Nakita ko sa banal na kasulatan si Kristo at nakatagpo ako ng pagsisisi at nakatagpo ako ng kapatawaran. Marami akong pangangailangan sa buhay, pero hindi ko hinanap sa Biblia ang pangangailangan ko. Ang hinanap ko sa Biblia, sino si Kristo, upang siya'y aking masundan. At kung ako'y may pangakasalanan sa aking puso, O Diyos, anong itutuwid ko sa aking mga buhay? Anong dapat kong bitawan? Anong dapat kong alisin? Ikaw ang nakakaalam ng aking mga kapintasan. Ang Bibliang ito, oo, ito'y salamin, totoo. Pero hindi ito magiging salamin ng buhay mo kung hindi mo kilala si Kristo na dapat sukatan ng ating buhay. Maraming nagsasabi, at yan ang sinasabi ng mga Katoliko sa mga Protestante, yan, kasosola iskriptura ninyo, ang dami nyong interpretasyon, kaya ang daming protestanteng simbahan. Kasi lahat ng tao pwede magkaroon ng kanyang sariling interpretasyon sa Biblia. Sasabihin ko, oo. Posible na ang tao ay magkaroon ng kanyang sariling interpretasyon sa Biblia. Totoo. Kaya nga't maraming nagpapakilalang Kristiyano sa panahong ito. Pero ibahin natin ang interpretasyon kapag si Kristo ang mensahe. Laging tama ang aplikasyon kapag si Jesucristo ang intensyon ng ating paghahanap sa mga banal na kasulatan. Sinasabi ng banal na kasulatan, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat ito'y nagpapatotoo tungkol sa akin. Tignan ninyo. Kung kayo'y lumapit kay Kristo, sinasabi ng Panginoon, matuto kayo sa akin. Saan kayo matututo? Na habang kinikilala ninyo siya at kinikilala natin siya, nagiging totoo sa atin ang kanyang mga salita. Buhay ang Kristong aking pinaglilingkuran. Kahit anong sabihin ng sangkatauhan, tinig niya'y maamo at mapagpala ang kanyang kamay sa tuwin ay malapit. Hindi ko na alam yung kasunod ng hilibs-hilibs na Tagalog. Sa tuwin ay malapit. Paano ko nalaman? Sapagkat buhay ang kanyang mga salita. Lumapit ngayon si Nathanael. Sa pag-aakala na kanyang susukatin si Kristo. Sa palagay kong itong si Nathanael at si Felipe ay parehas nag-aaral ng mga kasulatan. Kaya kanilang sinabi, halika, yung sinasabi ng mga kasulatan, nakita ko na. Si Jesus ng mga taga-Nazaret. At ang sabi niya, pwede bang manggaling sa Nazaret yung magandang bagay, yung magaling na bagay? At ang sabi ni Felipe, halika, tignan mo. Sumama ka para makita mo. At nang siya'y sumama kay Felipe, sa pag-aakala niya na siya ang susukat kay Kristo, si Kristo ang sumukat sa kanya. Basahin natin sa verse 47 hanggang 49. Nakita ni Jesus si Nathanael na lumapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya, narito ang isang tunay na Israelita na nasa kanya'y walang daya. At sinabi sa kanya ni Nathanael, saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, nakita kita. At sumagot si Nathanael sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Marami sa ating pagkakataon, sa dati nating buhay,
Nang una tayong napadpad sa lugar na ito para makinig ng salita ng Diyos, ang unang isip natin noon ay sumubok. Sinubukan ko lang din noon. Sinubukan ko lang din na baka sakali makakita ako ng mga bagay sa aking pagkakilala kay Kristo ay baka makumbinsi nga talaga ako. Pero hindi ako nakumbinsi dahil sa nakilala ko siya. Nakumbinsi niya ako sapagkat kilala niya ako. Sa tuwing ako'y pumupunta sa bahay-sambahan, gusto kong makilala si Kristo. Pero ano ang aking naging pagpapala sa paghahanap kay Kristo? Na inihahayag ni Kristo kung sino ako. Na imbis na kinikilala ko siya, ipinakikilala niya sa akin kung anong klaseng tao ako. Sa doon, nakikilala natin na si Jesucristo ay tunay na guro. Rabbi, ang ibig sabihin guro. Na ang kanyang mga salita ay nagtuturo ng direksyon sa buhay. Na ang kanyang salita ay nagtutuwid sa aking mga pagkakamali. Ang kanyang mga salita ay nagbabago ng isip. Marahil kagaya ng mga sinaunang pilosoper, sila Confucius, sila Socrates at si Plato. Baka ganun din si Kristo. Kaya lang sa paulit-ulit na pagtingin niya sa ating mga puso, anong klase ng tao ang nakakaunawa ng isip ng tao? Anong klase ng tao ang nakakaalam ng aking mga binabalak? Anong klase ng tao na nangungusap sa akin na parang kilalang kilala ko? At Diyos lang ang nakaagawa nun. Kaya nga't ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, na higit na matalas kaysa sa anumang tabak na magkabilay talim. Maaaring si Jesucristo ay galing sa mababang lugar at halos walang pinag-aralan. Pero hindi mo matatanggi nang narinig mo ang kanyang salita, hindi ka nakapagtago kay Kristo. Sapagkat ang kanyang salita ay hindi salita ng ordinaryong guro. Sapagkat si Jesucristo ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos na nagkatawang tao at alam niya ang iniisip natin. Alam niya kung tunay talaga tayong sumampalataya. Alam niya kung tunay tayong nagsisi. Sapat na yun para maniwala ka sa Panginoon. Nakilala ka niya bago ka pa pumunta rito. Nakita ka na niya bago ka pa nagsimulang lumapit. Alam ng Panginoon kung lumalapit tayo sa Kanya na may totoong pananampalataya. Alam din ng Panginoon kung tayo ay nagbubulaan sa Kanya. Alam din ng Panginoon kung tayo ay may intensyong sumunod sa Kanya sa kabila ng ating mga kahinaan. Alam din ng Panginoon kung tayo ba ay sumasamba sa salita lang pero hindi sa puso. Pero kung narinig natin sa pag-aaral natin ng kanyang salita na nakikilala niya tayo, sapat na yun para sumampalataya tayo kay Kristo. Kagaya ng mga sundalo na inutusan para hulihin si Kristo, kanilang sinabi, wala kaming nakita na tao na kagaya na magsalita nitong Jesus Christ na to. At sa iyong pag-unawa na siya pala ay hindi lang basta guro, siya rin ay anak ng Diyos, sa makatuwid walang duda, dapat siyang maging hari. Nang nakita ni Nathanael na kilalang kilala siya ni Kristo at wala siyang maitatago kay Kristo,
Ano ang kanyang sinabi? Guro, ikaw ang anak ng Diyos at hari ng Israel. Panginoon, wala akong maitatago sa iyo. Tunay nga, ikaw dapat ang hari ng aking buhay. Hindi dahil sa ipinakita ni Kristo kay Natanael ang maraming himala, hindi dahil nilabas ni Kristo ang kanyang bag na punong-puno ng silver and gold, kung hindi sinabi ni Kristo kay Natanael ang isang bagay na hindi kayang sabihin ng kahit sinong tao. Kagaya ng babaeng Samaritana na isang beses nakausap niya si Kristo. At pagkatapos na kanyang napagtanto na ang kanyang kausap ay ang Mesiyas, tumakbo siya sa Samaria. At pagkatapos pinangalandakan niya, yung taong nakausap ko, lahat ng ginawa ko, sinabi niya sa akin. Eto na ang Mesiyas. Hindi ka ba nahihikayat sumampalataya samantalang lagi kang nahuhuli ng Panginoon? Halika, tignan mo. Tignan mo. Kung ang salita ba ng Panginoon ay walang kapangyarihan, at kung hindi pa ito nagbabago ng buhay, at hindi ba ito nakakaunawa sa iyong puso, sapagkat gusto kang baguhin ng Diyos, hindi lang sa gawa, kung hindi mismo sa puso, mismo sa isip, mismo sa iyong panaginip, mismo sa iyong pangarap, gustong baguhin ng Diyos, hindi lang ang iyong buhay, kung hindi ang lahat-lahat sa iyo mula sa iyong kalooban. Kung kaya't kailangang kilala ka ng Panginoon. Kaya nga ang Ebanghelyo, hindi pagbabagong buhay. Sapagkat maraming nagbabagong buhay na nakalimutan nila, kilala ka ng Panginoon hanggang sa loob. At sinasabi ng Panginoon, maliban na ang tao ay panganak na muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Posible ba talaga yan? Posible. Come and see. Hindi ako magbibilang dito ng maraming kayamanan. Come and see. Ang aking Panginoon ay mahirap na Panginoon. Subalit kilala niya ako. At sabi ni Kristo, nakikilala ko ang aking mga tupa. At sila'y nakikinig sa akin. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kahit kailan hindi sila mapapahamak. Maaring maraming bagay tungkol kay Kristo ang mahirap pang sundan sa ngayon at mahirap pang mapagtiwalaan sa liit ng aking pananampalataya. Pero isang sapat na katotohanan na para sa akin, nakilala niya ako. Hindi dahil sa kilala ko siya. Hindi dahil sa kilala natin siya. Kung hindi kinilala niya tayo. Sapagkat yung kanyang kinilala ng una ay kanyang tinatawag. At yung kanyang tinatawag ay kanyang pinawawalang sala. At ang lahat ng kanyang pinawawalang sala ay kanyang luluwalhatiin sa kanyang pagbabalik. Sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Maaring sa kahinaan ng pananampalataya natin, magtatanong tayo, bakit ba kasi Panginoon ang hilig mo sa mahirap na langdas? Bakit ba naman kasi lagi na lang pagsubok ang binibigay mo sa akin? Hindi para makilala mo siya.
Sapagkat sa pagkakilala sa Diyos, ang dami nating pag-uusapan. Pero sa isang napakadakila at simpleng katotohanan na maintindihan mo, mas kilala ka ng Diyos kaysa kilala mo ang sarili mo. Kaya madalas tayong nagkakamali. Sapagkat ayaw nating pakinggan kung paano hinaharap sa atin ni Kristo ang salamin. Pero ayaw mong tumingin at sinasabi sa iyo ng Panginoon, etong tao ka. Eto ka. Eto ka. At diyan mo makikita, si Jesucristo, hindi lang siya ordinaryong guro. Hindi lang siya basta theoretical, si Kristo Diyos. No, hari siya ng buhay mo. Hari siya ng puso mo. Kaya kung tatawag ka sa Kanya at hingin ka sa Kanya ng tulong, lumapit ka at makikita mo, come and taste that the Lord is good. Mapalad ang taong sumasampalataya sa Kanya. At ano pa? Nais ng Panginoon na ang paglapit natin sa Kanya ay pag-asa. Madalas nating naririnig na ang mga taong nanliligaw, kapag nanliligaw pa lang, mabait. Pero pag sinagot na, nagbabago na. Ang pag-ibig ay tuloy-tuloy na pag-asa. Ang mukha ng iyong minamahal ay nagbabago. Yung gusto mo sa kanya ngayon, lilipas ang maraming taon, baka hindi mo na gusto. Pero anong meron sa pag-ibig? Pag-asa. Charity, hope at all things. Believe at all things. Maaaring kung lumalapit tayo sa Panginoon kasi may kailangan tayo ngayon, at kapag nakuha na natin ang kailangan natin sa Diyos, napakadaling mawala ng pag-asa natin sa Kanya. Human nature yan at alam natin. Yan ang reason kung bakit biglang may magme-message sa'yo, kamusta? Yung matagal nang hindi mo nakilala. Hindi mo na kasama ng matagal, wala kayong pansinan, pero biglang may nag-message sa'yo, kamusta ka, friend? Biglang friend. At nang nag-reply ka, ang kasunod, pautang. At kapag ka na nakautang na, hindi ka na uli kilala. That's human nature. Ini-offer ng Diyos ang kanyang fellowship sa atin na mga tao. Pero hindi sa panandaliang bagay lamang. Alam mo kung bakit sinabi ng Panginoon na ang matuwid mabubuhay sa pananampalataya? Sapagkat nais ng Diyos na hindi lang tayo magsisimula kung hindi maaabot natin yung kasukdulan sa Kanya. Anong sinabi ng Panginoon kay Felipe? Kay Nathanael, Anong sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Nathanael? Dahil baga sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng punong ng igos, kaya ka sumasampalataya, makakakita ka ng mga bagay na lalong dakila kaysa rito. Meron pa. Yung sinasabi mo na answered prayer, meron pa. Yung pinapanalangin mo na nakuha mo sa Panginoon, kaya ka sumasampalataya, meron pa. Na dapat tinutuon natin ang paningin natin sa dulo, na makita natin na isang araw na at ito'y realidad na si Jesucristo ay maghahari sa lahat ng bagay. Makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanik-manaog sa ulunan ng anak ng tao. Kailangan mo lang ba si Kristo ngayon? Kaya ka sumasampalataya? Meron pang bagay na mas higit dyan. At ito ang nasain mo, na isang araw babalik si Kristo at paghaharian niya ang lahat ng bagay. Na ang langit ay bubukas. The clouds will roll back as a scroll.
The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. Iyon ang sinasabi ng Panginoon na hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang mga konting kaaliwan dito sa lupa, uungat masarap sa pakiramdam. Pero yan ba ang dahilan mo bakit ka nagtitiwala kay Kristo? Magpatuloy ka hanggang sa katapusan. Makikita mo yan. Mapalad ang mga mabubuti ang puso sapagkat kanilang makikita ang Diyos. Kung kaya't ipinangangaral sa atin ang pananampalataya, ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat kung walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Kung kaya't hinihikayat tayong magpatuloy sa pananampalataya, mga dakilang bagay pa ang makikita natin. May sakit ka, pinagaling ka ng Panginoon. Yan ba ang dahilan? Ba't sumasampalataya ka? Oo, masarap na gumagaling. Pero makakakita ka ng mas dakilang bagay dyan na isang araw hindi ka na magkakasakit. Naniniwala ka? Kasi nung nagugutom ka, nanalangin ka, biglang may dumating na bigas, makakita ka ng mas dakilang bagay dyan. Sa isang langit at lupa na wala nang magugutom. Sa panahon na yun, pagbalik ni Kristo. Ikaw ba'y nananampalataya sapagkat yung promotion na inaasahan mo, nakuha mo? Magpatuloy ka sapagkat meron pang mas dakilang bagay na darating na tayo'y maghahari kasama ni Kristo. Mga kapatid, uot si Kristo nang galing sa Nazaret. Pero ang pagpapatuloy mo ay magpapatunay na totoo si Kristo. Bahala na kayo kung sasampalataya kayo o hindi. Pero para sa akin, nagtitiis ako sa mga bagay nito, gayon may hindi ako nahihiya. Sapagkat alam ko kung sino ang aking sinasampalatayanan. At ako'y naniniwalang lubos. Na kaya niyang ingatan ang lahat na ipinagkatiwala ko sa Kanya hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Yan ang pananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit ang Kristo nagpunta sa Nazaret, sa isang lugar na walang makakapansin, walang makakakita, maliban doon sa mga biniyayaan ng Diyos na makakilala sa Kanya. Yan ang panawagan sa gabing ito. Come and see. Pumunta tayo sa Nazaret, sa lugar na hindi mo inakala. Sino mag-aakala na sa pangit na lugar na ito makakatagpo ang Diyos ng pananampalataya? Pero Lord, lumapit kami sa iyo at aming nakita. Sinong nag-aakala na sa pagpapatuloy natin sa lugar na ito, tatayo rito ang pananampalataya, ang kaluwalhatian ng Diyos? Wala. Come and see. Sino nag-aakala na yung tumira sa Nazaret, yun pala ang tagapagligtas ng sanlibutan? Wala. May mabuting bagay ba na nanggagaling sa Nazaret? May mabuting bagay ba na nanggagaling sa Samana? Meron. Yung mga tao diyan sa Samana na nakakita sa biyaya ni Kristo. May mabuting bagay ba na nanggagaling sa Bible Baptist Church? Sa mga tao diyan, may pag-asa ba diyan? Sa amin wala. Kay Kristo meron. Lumapit lang kami at nakiusap at umaasa. O Diyos, ipahayag mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. So ano exhortation sa atin sa gabing ito? Magbasa tayo sa Psalms chapter 34 verse 8. Psalms chapter 34 verse 8. O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Tikman mo,
Tignan mo na ang Diyos ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Yang ating pagiging matatakutin, yang ating pag-aalinlangan, yan mismo ang dahilan kung bakit hindi natin nararanasan si Kristo sa buhay natin. Yan mismo. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Anong titikman natin? Tikman natin. Tikman natin na mabuti pala na matakot sa Diyos. Mabuti ang matakot sa Diyos. Basahin natin yan simula sa verse 9 hanggang verse 11. Matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na natatakot sa Kanya. Subukan mong matakot sa Panginoon. Tignan mo na mamuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Tignan natin kung pagkukulangin ka ng Diyos. Minsan, binigyan tayo ng mga material na pagpapala, nung ginastos mo na parang walang takot sa Diyos. Kung magdesisyon ka, para kang taong walang takot sa Diyos. Subukan natin na matakot sa Diyos. Matapat ang Panginoon. Walang kakulangan sa kanila sa mga natatakot sa Kanya. Pero kung tayo ay magpapakitang tao sa pananampalatayang ito, subukan mo rin. As if na parang hindi tayo kilala ng Panginoon. Mga kapatid, matakot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya. Kayong mga pinabanal niya sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Tayo na mga hinugasan niya ng Kanyang dugo. Tayo na sa kabila ng ating mga kasalanan ay inaring matuwid dahil kay Kristo. Matakot ka sa Diyos. Sapagkat ang Panginoon ang aking mabuting pastol, hindi ako mangangailangan. Natatakot akong mahiwalay sa Panginoon. Natatakot akong sumuway sa Kanyang salita. Sapagkat natikman mo na ang Kanyang palo, natikman mo na ang Kanyang kalupitan, natikman mo na ang Kanyang kapangyarihan, hindi ka pa rin ba natatakot sa Kanya? Ituloy natin ang basa. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon na hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Minsan iniisip lang natin na kulang. Nagtanong ka ba sa Panginoon kung paano mo gagastusin yung maliit na bagay na yan? Hinanap mo ba ang Panginoon? Isip mo kagad kulang. Inisip mo kagad wala. Inisip mo kagad kapos. Hinanap mo ba ang Panginoon muna? Minsan iniisip mo na kulang. Pero Panginoon, paano ko ito gagawin? Ituro mo sa akin ang iyong kalooban. Ang mga batang leon nagkukulang. Ang mga leon, mga hunter, kinakapos, malalakas. Hindi tayo mga hunter. Hindi tayo malalakas, marami sa atin. Pero hanapin natin ang Panginoon at siya ating masusumpungan. Hindi ba isang irony na minsan talaga pag pinagpapala tayo, hindi tayo nagdadasal? Isang delikadong bagay. Matakot tayo sa Panginoon. Kilalanin natin ang Panginoon. 11, magsiparito kayo, kayong mga anak. Dinggin ninyo ako at tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Subukan mo. Tikman mo.
na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Pangalawang bagay na dapat nating subukan, ang matuwid na pamumuhay. Basahin natin yan sa verse 12 hanggang verse 19. Sa panahon na ito, na kapag ka namuhay ka lang straight, ikaw ang mawawalan. Naalala ko tuloy yung reel sa Facebook, ng kalokohan. Minsan natatawa ko. Ang sabi sa Facebook, alam mo kung bakit mahirap ka hanggang ngayon? Sapagkat hindi ka gumagawa ng illegal. Naalala ko. Pero minsan kahit gaano ito biro, alam mo kahit para tong biro sa sanlibutan, hindi mo namamalayan sa katitingin mo, nagiging katotohanan na sa'yo. Mga kapatid, sa atin, importante pa rin ang matuwid na pamumuhay. Verse 12, sinong tao ang nagnasa ng buhay at umibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Bawat pagsisinungaling at bawat paghahanap ng away at lahat ng mga problema na hindi natin nare-resolba ay nagsasama-sama para sa isang pangit na hinaharap. Ang sabi diyan, kung gusto mo palang ng buhay na maayos at gusto mo pala na ang dulo ng iyong buhay ay mabuti, huwag mandaya. Maging patas. Huwag gumawa ng kasamaan at palaging hanapin ang kapayapaan. Huwag maghanap ng magulong buhay, sa dulo maghahanap ka ng kapayapaan. Verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid. At ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Importante ang mabuting buhay, sapagkat ang mabuting buhay, ang matuwid na pamumuhay, ay naghahanda sa mga Kristiyano sa matuwid na pamumuhay, sa isang maayos na buhay. Napakasimple nun. Lalo na sa ating mga Kristiyano, gusto natin na magandang future, mamuhay tayo ng matuwid ngayon. Dapat kahit mga bata, alam yan. Lalo na tayo'y nagtuturo ng pagkatakot sa Panginoon. Magandang kapalaran, hindi edukasyon ang sagot dyan. Ang sagot dyan, matuwid na pamumuhay. Bakit? Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa matuwid. Binabantayan ng Diyos ang mga matutuwid niyang mga anak. Malapit ang kanilang tenga sa kanilang mga panalangin. Subalit, ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Binubura ng Panginoon ang legacy ng taong masama. Hindi niya pinapakinggan ang kanilang panalangin. Kaya ganun napaka-importante yung biyaya ng Diyos sa atin. Sapagkat ngayong nasa biyaya na tayo ng Diyos, lalong mahalaga to sa atin, sapagkat biniyayaan niya tayo, dapat natin tong sundin. Dapat natin itong tignan. Alam natin paulit-ulit na tayo ay nagiging matuwid lang sa pamamagitan ng biyaya. Pero alam niyo mga kapatid, kailangan nating lumago sa pananampalataya. Gumawa ka ng mabuti. Huwag kang gumawa ng masama. Sapagkat kung talagang biniyayaan ka ng Diyos, yung mabuting gawain natin
ay nagpapakita na ang Diyos malapit sa ating mga pananalangin. Habang nakikilala natin kay si Kristo, naiintindihan natin dapat lumalago tayo sa pananampalataya. Hindi pwedeng puro sisi na walang pagbabago ng gawa. Maiintindihan natin sa kahinaan ng pananampalataya ng marami na puro pagbabago ng isip, kinabukasan babalik sa kasalanan. Kailangan na natin ngayong seryosohin ang paggawa ng mabuti at pamumuhay sa matuwid na pamumuhay. Tikman natin na ang Diyos ay mabuti. Tikman natin na ang Diyos ay mabuti. Mapalad ang taong nanganganlong sa Kanya. At sasabihin, paano ko uusad sa buhay na to kung may lalaban ako ng patas? Kaya nga nanganganlong tayo sa Diyos. Dadayain nila ako pag gumawa ko ng matuwid. Kaya nga nanganganlong ka sa Diyos. Tuloy natin. Ang matuwid ay nagsisidaing at dinininig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Saan tayo nililigtas ng Panginoon ang mga matutuwid na tao? Hindi basta sa problema, hindi basta sa pangit na sitwasyon, sa bagabag. Kahit anong problema, basta hindi ako nababagabag, aayusin ko yan isa-isa. You see? There's a difference. Pagpapalain ng Diyos ang kanyang bayan ng kapayapaan. Di ba? Kahit anong hirap ng sitwasyon, basta walang kabagabagan. Sabihin ko sa iyo, kahit wala kang problema, pag nababagabag ka, para kang ang dami mong problema. Kahit simple, magiging komplikado sapagkat may bagabag. Kaya laging sinasabi ng Panginoon, huwag magulumihanan ang inyong puso. Kapag tayo'y nagugulumihanan, lumapit kayo kay Kristo. Sige, kung gusto ng Diyos mahirap ako, okay lang. Basta wag niya lang aalisin sa puso ko ang kapayapaan. Sapagkat pag may kapayapaan, makakapag-desisyon ka ng maayos. Makakapag-analyze ka. Mapapakinggan mo lahat ng panig. Makikita mo ang liwanag sa dulo ng tunnel. Sapagkat may payapa na pag-iisip. Pero kapag kabagabag, ang taong bagabag ay parang nag-aalim po yung dagat. Minsan, hindi tayo tinatapon ng sitwasyon. Tinatapon tayo ng alalahanin. At yun ang problema, hindi tayo nagdidesisyon dahil mamamatay na tayo or what? Nagdidesisyon tayo kasi natakot tayo, nag-alala tayo, nagpanik tayo. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang matuwid ay nagsisidaing at dinidinig ng Panginoon at inililigtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon, sinasadya niya ang kanyang mga alagad na dumaan dyan sa mga bagyo. Minsan sumakay sila sa barko. Pagkatapos natulog siya. Pagkatapos bumagyo sa gitna ng dagat. At ang mga apostoles sumigaw, Panginoon, mamamatay na kami. Wala ka bang pakialam? Isipin mo, parang hindi mo kilala si Kristo. Para namang ipapahamak ka ni Kristo. At tumayo ang Panginoon, kanya sinabi, nasaan ang pananampalataya ninyo? Mas makikilala mo at matitikman mo ang kaligtasan ng Panginoon sa panahon ng mga kabagabagan. Huwag matakot sa pagsubok. Kapag ka may pagsubok, sa eskwelahan, ibig sabihin tapos na yung isang lesson.
At kailangan mong ipasa yung pagsubok na yan para talagang lumabas na natutunan mo ang aralin. The more na mabigat ang exam, the more na mas malapit ka sa finish line. Tama. The more na mas malaki ang pagsubok, mas malaki ang pagtitiwala ng Panginoon sa atin na makakalagpas tayo sa pananampalataya. Pero kailangan hindi tayo takot sa problema. Bakit? Sapagkat tayo ay instrumento ng Diyos na mag-ayos ng problema. Hindi tayo takot sa mga taong ayaw sa Panginoon at ayaw sa Ebanghelyo, sapagkat tayo ay mga lingkod ng Diyos para ipangaral ang Ebanghelyo sa mga hindi sumasampalataya. Hindi dapat tayong takot mag-alay kay Kristo. Hindi dapat tayo takot magbigay, sapagkat tayo ay mga instrumento at daluyan ng Panginoon ng pagpapala. Ang tubo na nagdadala ng tubig ang unang nababasa. Pwede bang lumabas ang tubig sa dulo ng gripo na hindi nabasa ang tubo? Gayon din naman ang tao na ginagawang daluyan ng Panginoon ng kanyang mga pagpapala. Ituloy natin. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Di ba? Matuwid ba siya dahil sa matuwid siya? Hindi. Sapagkat ang taong ito na matuwid ay merong bagbag na puso. Ang taong nagmamatuwid ay hindi matuwid. Kaya nga siya nagmamatuwid kasi hindi siya matuwid. Subalit ang taong ginawang matuwid ng Diyos ay yung nakakaalam ng kanyang kahinaan. Na siya ay merong puso na mandaraya kung kaya't lumalapit siya sa katapatan ni Kristo. Ano ang handog natin sa Panginoon ngayon? Mapagpakumbaba ang puso. Yan ang hain sa Panginoon. Psalms 51. Psalms 51 verse 17, ang hain sa Diyos ay bagbag na loob. Isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Alam ng Panginoon kung gaano kahirap para sa atin na talagang tumalikod sa dati nating buhay. Alam ng Panginoon yung struggle na yan. Yung ang paggawa ng mabuti, mahirap eh. Yung pa kayang pagtalikod sa kasamaan. Si Jesucristo na walang kasalanan, sa kanyang paggawa ng mabuti, nahirapan din siya. Tayo pa kaya na halos doble ang krus natin, na hindi lang tayo ngayon tinatawag ng Panginoon na gumawa ng mabuti, tinatawag din tayo ng Diyos na tumalikod sa kasamaan. So anong handog natin sa Diyos? Kundi isang mapagpakumbabang puso at isang pusong nagsisisi. Subukin natin at inyong makikita na ang Panginoon ay mabuti. Basahin nga natin uli yung Psalms 34 verse 8. Psalms 34. O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Sino mag-aakala na yung hinamak ng lahat at namatay sa krus, yun ang magiging tagapagligtas
at mananahan sa ating puso at magbibigay sa atin ng bagong buhay sa harapan ng Diyos. Sa sanlibutan, katangahan yan. Para sa ilan, ang krus ni Kristo ay kahangalan at katitisuran. Subalit sa atin na mga sumasampalataya, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. O Diyos, banal at makapangyarihan, napakadakila ng iyong katalinuhan. Sadyang nauunawaan mo ang aming pagiging tao. Unay, kilala mo kami. Alam mo ang aming nakaraan, alam mo ang aming kasalukuyan, at alam mo rin ang aming hinaharap. Pangalawa, alam mo na pwede kaming magpakitang tao. Alam mo na pwede kaming sumamba sa iyo na sa panlabas lamang, subalit ang aming puso ay malayo sa iyo. Kung kaya't ang ebanghelyo na iyong ipinangangaral sa amin ay napakahirap na ebanghelyo. Pag tinignan namin, binasa namin ang Biblia, parang walang kapag-apag-asa. Tatawanan ng matatalino sa sanlibutan ang iyong mga salita. At mahirap pikiin ang tunay na pananampalataya sapagkat lumalapit kami sa iyo, Panginoon Diyos, na may pagpapakumbaba na ang paghahari mo sa buhay namin ay katapusan namin. Ang hinihingi mo sa amin, self-denial, pagsisisi, at sukdulang pagtitiwala sa daigdig na to na purong kahirapan, sa buhay na binigay mo sa amin, na pinaghihintay mo kami ng matagal. Marami kaming tanong at ang sagot mo lagi, pagtitiwala. Paano kami makakasampalataya sa iyo maliban na ito'y gawa ng banal na Espiritu? Paano? Paano kami makakapagpatuloy sa iyo, Panginoon? Kung hindi ikaw mismo ang gumagawa nito sa amin. O Diyos, kung may mga kapatid pa kami sa iglesia na hindi pa nakakatikim ng iyong kabutihan, tawagin mo rin sila, Panginoon. Come and see. Taste that the Lord is good. Kami, Panginoon Diyos, natikpan namin ang iyong kabutihan sa amin. Tulungan mo kaming iwaksi ang masasamang pananalita, ang lahat ng pag-iimbot at lahat ng pagpapaimbabaw. Natikman namin na ikaw ay mabiyaya, tulungan mo kaming magnasa sa iyong salita. Salitang walang daya upang kami magsipaglago sa pananampalataya. O Diyos, salamat po sa maghapong ito na binigay mo sa amin. Nawa ang pangangaral na ito ngayong gabi ang nagselyo ng isang maganda, nauunawaan at isang masayang pananambahan at fellowship ngayong maghapong ito. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kabutihan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong pagmamahal, sapagkat kami nauuhaw sa iyong pagkilos. Gamitin mo po kami, Panginoon.
Bigyan mo mga anak mo ng pagkakataon na magamit sa iyong gawain. Bigyan mo ang mga anak mo ng pagkakataon na matikman kung gaano kasarap mag-akay ng kaluluwa at mag-alaga ng Kristiyano. Hindi lamang sa pagsisimula ko, hindi hanggang sa makita nila na ang mga tinuturuan nila ay nagsisipaglingkod na rin sa Diyos. Oh, napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Na ang kabutihang ito na pinaranas mo sa amin, nang itinuro namin sa iba, naranasan din nila ang kabutihan mo. At marami ka pang gagawaan ng kabutihan sa lugar na ito. Ang mga anak namin, Panginoon, ang mga anak namin sa iglesia, iparanas mo rin sa kanila ang kabutihan mo sa aming mga magulang. Hanggang sa aming mga kinaapu-apuhan, iparanas mo sa kanila ang kabutihan mo. Tawagin mo rin sila sa pananampalataya kay Kristo. Hindi na ako mananalangin na sana huwag silang matisod sa aming mga kahirapan. Sapagkat sinasadya mo ang aming kahirapan para makita namin kung sino talaga ang sumasampalataya sa iyo. O Diyos, kinatagpo mo kami sa panahon na ito. Ingatan mo ang aming puso na baka dumating ang mga panahon na kami pagpalain mo ng maraming bagay, makalimutan namin na ganito lang ka-basic ang pananampalataya. Na baka sa ngayon wala kaming lakas na may pagmamalaki, tumatawag kami sa iyo, baka pag dumating na magsipaglakas na kami, makalimutan ka namin. Sa ngayon na wala kaming perang may pagmamalaki, ay nagtatapat kami sa iyong salita, baka dumating ang panahon na kapag nakahawak kami ng maraming kayamanan, ay mamuhay na kami sa kasinungalingan. Inaalala namin na si Jesucristo ay tumira sa Nazaret, sa isang lugar na hindi katanggap-tanggap. Subalit mula doon, ipinakita mo ang iyong kapangyarihan, ang katotohanan ng iyong salita, ang pangungusap ng iyong salita, at ang pag-asa na mula sa iyong salita. Na lahat ng ginagawa namin dito ay hindi lang para dito. Gawin mo kaming matapat sa iyo, Panginoon. At nawa ang lahat ng mga taong makakasalamuha namin, maging ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, makita nila sa buhay namin na ikaw ay mabuti. Tawagin mo sila sa pamagitan ng aming mga buhay. Tawagin mo sila sa pamagitan ng aming mga patotoo. Pagpalain mo ang aming anibersaryo, na sa pamamagitan nawa ng mga community service na ito, makita nila ang mga tao sa komunidad na ikaw ay mabuti at nagmamalasakit sa kanila. Gawin mo po itong daan tungo sa Ebanghelyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siniyasat mo ang aming puso, O Diyos. Siniyasat mo ang aming pag-iisip. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawad kung minamaliit ka namin. At kung ikinahihiya namin ang iyong mga kahirapan. Patawad po. Salamat sa lahat ng oportunidad na kami ay lumago. Salamat sapagkat sa panahon nang kami po ay may mga problema, inalis mo ang aming mga kabagabagan. At sa dulo, you always deliver. Matapat ka, Panginoon. Matapat ka sa amin. Salamat po sa Panginoong Jesucristo.
na hindi niya kami ikinahiya sa aming pagiging mababa, sa aming pagiging tao. Iniligtas niya kami. At naranasan namin sa buhay namin ang pagliligtas na ito. Sa pangalan